Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres and this is Casey After Hours. Hindi ko in-expect, really. Until I was invited nga na makipag-meet sa Pangulo. Pero I will never be the spokesperson. Yun yung talagang villain, hindi ako. Issue yan. Definitely that would be an issue. Kasi hindi pwede na lahat tayo sa paligid niya, sip-sip lang. Kahit anong gawin mong pagpapabango sa leader mo o sa taong gusto mong maging mabango, tapos wala kang ebidensya. Ang hirap nun. For years, she's been a steady voice on air, guiding the confused, defending the wronged, as she helped the common man make sense of the law. But now, she's taken on a different role, and I would say it's her most daunting role yet. Stepping into the heart of power, where narratives are shaped, crises unfold, and where she will be only as good as her last statement. Pwede ba siyang manatili na para sa masa habang ipinagtatanggol ang palasyo? Why don't we hear it from our next guest herself? Kwentuhang Bayan muna tayo, kasama ang bagong talagang press officer at Undersecretary ng Presidential Communications Office, Attorney Claire Castro. Attorney Claire, welcome to the pod. Thanks for joining us today. Maraming salamat po sa bisita sa amin dito sa aming podcast. Karangalan ko, Carmina. Hindi ko na nga alam ano ba tatawag sa'yo. Attorney Claire, Undersecretary. Sanay na ako, Attorney Claire. Yes, nasanay ako sa Attorney Claire. Okay. Nasanay ka na ba sa pagbabago sa buhay mo lately? It's a big jump, ha? Yes, sanay naman tayo. Kung saan tayo idako, kaya naman natin yan. Pero paano ba nangyari? I mean, we've known you even before you went digital and you created your own digital channel. Kilala namin yung boses mo, di ba? You're always there on air as an independent, woman. Nasasabihin mo kung anong tingin mo tama, kung anong tingin mo mali. That's quite a big jump from there to now speaking for this administration. Paano ka ba napapayag? Nung una, hindi ko naisip. Wala sa hinagap ko, lalim, no? Hindi ko in-expect, really. Until I was invited nga na makipag-meet sa Pangulo. So at the time, hindi ko talaga alam, ano, paano, bakit? Maski na ako, kasi wala naman akong kakilala eh. Sa administrasyon, hindi ako politikong tao. So nung nakausap ko finally ang Pangulo, sinabi niya, can you help us? So at the time, sabi ko, especially regarding the social media, talaga to lessen yung fake news. O sabi ko, kung makakatulong naman ito sa bayan, tingin ko dapat na akong pumasok. So yun lang yung word na siguro nagpapayag sa akin, Carmina. So ito gagawin natin hindi lang para sa Pangulo, hindi lang para sa kung kanino, para sa tao na rin. Kasi pag tayo nabuhay talaga sa fake news, Carmina, sabi ko nga madidiskaril yung pag-iisip natin, maiiba talaga yung magiging decision mo dahil lahat ng magiging decision mo, babase doon sa mga fake news. But you didn't vote for this president. Yes, admittedly, hindi. Alam niya yon. Alam niya yon. At hindi yon naging factor. Yes, oo. Kaya makikita natin, kung napanood naman nila lahat yung aking naging videos, meron ako mga criticism sa ibang mga polisiya, sa may mga nangyaring proyekto. Pero hindi siya naging hindrance. So it means, yung Pangulo natin, hindi vindictive. So nakikinig siya. So yun yung maganda ron. Kasi kahit hindi ka naging supporter niya before, na bago siya maging Pangulo, hindi siya nagiging daan para hindi kanya kunin. Ultimately, ang nagpapayag sa'yo ay nung sambitin ng Pangulo na para sa bayan. Yes. Can you help us? But was it a ready yes? Or merong trepidation, may hesitation before you said yes? Oo. Prior to that, sabi nga natin, nung bago ko imbitahan, hindi ko pa talaga alam kung ano magiging papel ko. So, but definitely, pag pinatawag ka ng Pangulo, there's something else na dapat mangyari, di ba? Kung most probably, sabi nila, baka mapasok ka. Sabi ko nga, may script kaming pamilya na parang ayoko talaga sa politika. Pribadong tao ako, although nakikita niyo ako, nagsasalita dyan, may live stream tayo, nasa radio ako. Pero ayoko nung yung pribadong buhay ko,
ano mo yun, makikita ng lahat ng tao. More on the comments lang tayo, di ba? Nag-usap na kayo ng Pangulo. Sinabi na niya para sa bayan. And right then and there, nagbigay ka kaagad ng sagot? Or binigyan ka pa ng a few days? Nung nakausap ko na si Pangulo, umuo na ako. Okay. Pero prior to that, may mga nakakausap ako na, teka lang muna, kausapin ko muna yung husband ko. May mga ganon. So, nung finally sinabi ko, that's the time na nag-meet na kami ni. Klaro na ba kaagad kung ano ang role na gagampanan? Kung gaano kalawak ang responsibilidad? Kung gaano kabigat? Nung una, hindi. Hindi ko alam na I will be the press officer. Nung sinabi nila, okay, ikaw yung magiging muka. So, hindi ko pa yun naintindihan paano ako magiging muka. Kasi, meron akong law office eh. Di ba? Ang dami kong kliyente maghapon. Sabi ko, maghapon yung hearing ko, paano ko tong iiwan? So, nagkaroon muna kami ng concession. Sabi ko sa Pangulo, meron po kasi ako mga tinutulungan. May pro bono pa ako. Sabi ko, paano ko po yun maiiwan? Pwede ko po ba yun mahawakan? Yung mga pro bono ko? Inuuhan ako, pero hindi, at the time malabo. So, sabi ko, okay. Kasi pwede pa pala ako mapayagan, tumulong, di ba? Sa mga naging kliyente ko, especially sa mga pro bono. The following day, nung nag-meeting na kami, mga staff, nakita ko halos everyday yung hearing. So how? Hearing how yung else? meeting. How else can you attend the hearing? Sabi malabo. ko, hindi kaya. Nung tinignan ko araw-araw, sabi ko, sige, sabi ko, nag-decide na ako. Tinawagan ako na implied partner ko. Kasi solo ako sa law office eh. So, attorney, partner, sabi ko, pwede bang, kung mapupunta ako doon, pwede bang ikaw yung humawak dito? Kasi may trust ako sa'yo. Sabi niya, okay, sige. Pero sabi ko, ganito gawin mo, ganyan-ganyan. So, hindi pa ako nag-oo talaga. Until, wala na. Sabi, nakita ko na talaga eh. Yun. Tapos nga, nung nagkausap kami, kasama na dyan si Sir J, si Sec J. So, siya na ngayon magiging secretary. Hindi pa talaga alam kung ano yung lawak na magiging trabaho ko. Pero I will never be the spokesperson. Yun yung talagang bilin, hindi ako. Bakit hindi ka tinatalagang spokesperson? Bakit hindi spokesperson ang titulo mo? Ito ba'y dahil hindi yun talaga ang role mo? O ito ba'y galing mismo sa Pangulo na ayaw niya magkaroon ng spokesperson? What's the deal there? Yes, kasi nung sinabi niya, nung naging Pangulo na siya, nung na-elect na siya, sinabi niya na siya yung magsasalita for himself. Nandun na yun eh. So wala siya magiging spokesperson. And yung office of the presidential spokesperson, abolish yun. So, saka ang talagang mandato ko, in-explain naman sa akin na, ang mandato ko lang ay mag-explain, mag-expound kung ano yung direktiba ng Pangulo, kung ano, let's say, katulad ng mga ano nangyayari sa Bureau of Immigration, kumbaga lahat yan, ako yung mag-explain. So, kaya, saka ang sabi ni Pangulo, meron every month na press con. At siya mismo yung makakausap ng mga taga-media. So, talagang he will be speaking for himself. That comes few and far between, di ba? Sabi mo nga, every month, di ba? At bago ka tumuntong dito sa podcast, halos araw-araw, simula nang ikaw ay humarap sa publiko, ikaw ang kinukot. According to Undersecretary Attorney Claire Castro. So, ikaw talaga yung nagiging mukha. Hindi pa ba spokesperson ang tawag doon? In a way, pero may plano si Pangulo na talagang gusto niya yung ibang mga sagot ay galing sa kanya. Siguro that's the reason why. How can we expect this administration to combat fake news, misinformation, disinformation, when he benefited from it? So much so that he actually became president because he did not correct, he did not change some of the false narratives going on when he was candidate, and that's why he won. Okay, ang unang tanong natin dyan were they the one who tell all those alleged fake news? Kasi kung hindi sila, I think we could not blame the president. Unless he was the one who made those statements. But he could also, but he knew, diba? Pero at that time siguro, they were not yet aware how to combat this. Kasi parang bago lang tayo sa troll army eh. Di ba? Now that we can see the effects of this fake news, di ba? Thrown by these troll armies. Hindi lang just
one individual, troll armies na to eh. So that's the time that we have to make an action to at least curtail or lessen the impact of this fake news. Now, we've known you to be someone who values your independence. Kitang-kita yon. Kaya nga may trepidation, may hesitation ka nung una. You value your independence, you value your privacy. Paano mo kaya makukuhang ganoon pa rin ang prinsipyo mo ngayon na nasa loob ka na ng sistema? Can you actually still be independent now that you're part of this whole ecosystem? Yes, my issue yan. Definitely that would be an issue. Then when we were meeting about this my role, I told them, if there is some issues that concerns the president, how can I say it or relay it? Sabi sa akin, kung may issue na dapat sagutin ng presidente, kausapin natin. Pakita natin, may mali ba? May issue ba? And he will listen. So yung good thing na nadinig ko sa team, sabi ko, sige. Kasi hindi pwede na lahat tayo sa paligid niya, sip-sip lang. Na kahit mali, hindi ipapaalam. So pag may mali, at nagiging issue yan, we have to tell to the president, and then hanapin natin ano yung reaction niya, paano niya pata-resolve to, paano mai-improve. Halimbawa, let's talk about specific issues now. The 2025 budget. Kino-question ngayon yan sa Korte Suprema. How would you react to the issues being raised as Attorney Claire? Kasi syempre, iba yung tingin mo dyan eh. Yes. At may pagkakaiba ba ito sa gustong ipahiwatig ng palasyo? Okay, ang pronouncement po naman kasi ng Pangulo, yung enrolled bill, pareho. Yun yung napirmahan niya, kaya naging GAA, kaya naging batas. So, according to the Supreme Court naman po, they will only decide based on the enrolled bill, not anything outside the enrolled bill. So, kung kumpleto po yung enrolled bill, walang question, wala pong magiging irregularity doon. It will not be considered as unconstitutional. Because that's the decision of the Supreme Court in any other case regarding the enrolled bill. Pero yung pag-uusapan mo, let's say, pag-uusapan sabay kami and everything, the Supreme Court will not discuss on the process made by the legislative because that would be a violation of the separation of powers. Eh yung paglalagay ng pondo, pagtatanggal ng pondo sa PhilHealth? Maybe. Before, when I already had, I also made this an issue in my YouTube channel. Correct. At that time, wala tayong alam. Yung mga nag-i-issue ngayon dyan sa mga YouTube channels nila, wala rin silang alam. Okay? Now, I was able to talk to Doc Albert. He is from PhilHealth. Okay, this should be explained properly. First, there is a difference between reserve funds and accumulated revenues. Based on the law, what is prohibited to be interfered with. Diba? You cannot, hindi mo pwedeng kunin or taken from PhilHealth is the reserve funds. But accumulated revenues, they are different from reserve funds. Yung kasi sabi nila, bankrupt na ang PhilHealth. It's not true. Because the reserve funds are still intact and there are more accumulated revenues. Pinalagay nila doon sa kanilang computation is not only 1 year, but for 100 years, something like that. At lahat ng tao na miyembro magkakasakit sabay-sabay. Kaya yung naging negative, which is wrong. Diba? And lumabas din doon lahat ng babae at lalaki, based sa computation, ay manganganak sabay-sabay. So there should be a correction on that. May mga misunderstanding tayo kasi this is too technical. So we hope that all these things will be explained properly. Kasi sabi nila, oy, ninakaw ang pondo, that's not true.
Yung pondo po kasi na kinuha ng 60B, nasa National Treasury. Kaya nga, oo. So how can the President, kasi binibintang ngayon ng mga vloggers, the President took the money out. Oo. But, yung pong 60B na yon, may natitira pa po eh. Oo. Karamihan po doon, nabayad po doon sa HEA. Yung Health Emergency Allowance. Oo. Pero yun din ang pinupunto ng iba, Yusek. Whatever is there with the PhilHealth, dapat sa PhilHealth na yon. Dapat hindi na daw yun ginagalaw. Pero ang nasa batas po kasi natin, maliwanag po, na no reserve funds, nor income thereof. So we have to stick to the law. So kung yung reserve funds, na sobra po eh, sa computation eh, yung reserve funds or income thereof, huwag mong galawin yun. Pero kung may accumulated revenues na hindi pinagbabawal na kunin at makakatulong pong mabayad dun sa mga hindi nabayaran dati, i-stick ba natin itong amount na to? Eh, hindi pa, kaya naman pong magkaroon ng expansion? Pero, yung isang issue din kasi, hindi lang naman dun ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun. Kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya Pero binabawal. hindi ba yun ginajustify niya na lang, Attorney Claire? Because that's the law. We have to explain that eh. Kasi yun hindi makikita ng iba na ayaw tanggapin kung ano to. Parang may mga ganun, di ba? We have to accept, we have to comply with the law, pero dapat magamit din natin yung law for the benefit of the beneficiaries or would-be beneficiaries. Yung impeachment. Yes. Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magkaiba ba ang pananaw ni Attorney Claire sa kung ano ang gustong sambitin ng palasyo tungkol dito sa impeachment? Pagka po kasi nagkakaroon kami ng meeting, hindi po talaga namin napag-uusapan yung impeachment. Ang pinakahuling salita lang po ng Pangulo na lagi nating sinasabi, kung ang Senado mismo ang magre-request to call for special session, hindi naman po siya mag-aatubili. Pero yung impeachment issue ngayon, hindi po talaga namin napag-uusapan. Kaya hanggang dun lang po talaga ang masasabi natin tungkol sa sinabi ng Pangulo. But do you think there's justice denied here as well on the part of the Vice President dahil hindi karakarakan nag-convene as an impeachment court yung Senado, hindi nasimulan kaagad yung trial? Was this an overreach on the part of Senate President Francis Escudero when he decided na hindi, it might take until July before we even start? That's the problem. The President, executive department we do not have the hand on the functions, on the tasks of the Congress. So kung ano po yung magiging decision po ni Senate President, yun po yung kanilang decision. Siguro meron naman ding reasons bakit ganon. So hindi po namin masasagot kasi sabi nga namin, pag nakialam po ang Pangulo dyan, mas lalo po siya mababatikos dahil, ba't ka nakikialam? May separation of powers kayo, ba't ka nakikialam? Or, ba't ka nakikialam? Gusto mo ba pamadali mawala si VP Sara? So, hindi po talaga yun yung walang take doon ng Pangulo natin. Okay. What keeps you in check na hindi ka mabago? Na you will remain to be the same independent, empowered Attorney Claire Castro that your followers have come to know you for? Hindi, ito, katulad yan, halimbawa may issue. Bago po ako magsalita, ako muna, on my own, I do research on things. So they don't just give you a script and Hindi. say, basahin mo to? Hindi po. Lahat po na nadidinig sa akin, impromptu yun. Na, of course, syempre galing sa research. Basta alam ko lang po yung reaction ng Pangulo, ng Palasyo.
sabi ko, wala akong monopolya ng katotohanan. Lahat tayo maaaring kamali, maaari hindi updated yung sabi natin, but it would be done unintentionally. May mga tao kasi na binabago talaga nila yung facts intentionally. Di ba? To make a different story or to twist the story, hindi po ako yun. How do you then differentiate propaganda from the message that you want the people to receive? Iba na ho kasi yung position ninyo eh. You're speaking for the government. And sinabi nyo, gusto nyo katotohanan lamang. Pero of course, bilang tagapagsalita, meron ka ding gustong ipahiwatig. So, paano mo naiiba or naiisip nyo ba sa sarili nyo na, teka, mukhang propaganda na ito. Teka, ito, dito tayo. Ito yung totoo. How do you differentiate? Okay, pag propaganda kasi tingin ko more on voluntaryo mong sinasabi lang. Tapos, kahit walang basihan, pinapabango mo yung isang tao. Dito kasi, pabanguhin man namin, dapat may resibo. Kasi kahit anong gawin mong pagpapabango sa leader mo o sa taong gusto mong maging mabango, tapos wala kang ebidensya, ang hirap nun. So, basta kami lagi, ang gusto namin, kung magiging good news man lahat ang ipapakita namin sa tao, dapat laging may resibo. Yun lang yun. Kamakailan marami pong, hindi naman marami, 3 po ang nag-resign mula sa kabinete ni Pangulong Marcos. Recently, Secretary Ivan Uy resigned. Before that, there was Jaime Bautista. And I think, well, it was Cesar Chavez before Jaime Bautista. Halos magkakasunod po yan. Ito na ho ba yung kahuli-huli ang resignation na malalaman ng taong bayan? Hindi. Does it end with Secretary Ivan Uy? Hindi pa namin alam kung hanggang dyan lang. Kasi sabi nga natin, dapat lang naman ang Pangulo, titignan niya, ano ba nagiging trabaho ng mga head ng kanyang agencies, mga cabinet secretaries niya. Bakit? Dapat trabaho eh. So, sinasabi niyo ba hindi naging maigi ang trabaho nitong 3? Hindi ko masasabing hindi naging maigi. Baka meron silang personal reasons, baka mas gusto nila maging private citizen na. Pero, sabi nga natin, kahit bago kaming na-appoint, dapat lang din. Obligasyon din naman ng Pangulo na tignan yung trabaho ng kanyang mga nandiyan sa kanyang team. Pag hindi niya tinignan yan at pumalpak, sa kanya rin magre-reflect. Ito ho ba ay pagsisiguro ng Pangulo na maayos ang kanyang mga miyembro ng kabinete? Or ito ho ba'y kawalan ng kumpiyansa nitong mga taong ito sa pamamalakad ng Pangulo? Ito yung pagkakaalam ko kay Pangulo. Si Pangulo mismo nagsabi sa akin, hindi daw ito yung tao na, oy, mag-resign ka. Hindi siya ganon. Pero, ang pagkakaalam natin is, syempre kinakausap niya ang mga tao, yung kanyang mga leaders. Baka lang, wala akong personal knowledge eh. Baka lang, yung mga nag-resign, mas gusto nila maging pribado, baka may pressure sa trabaho, but to pressure them to resign, hindi yan manggagaling sa Pangulo. There are 2 issues na paulit-ulit na sinasabi ng mga kalaban sa politika ng Pangulo. 2 lang po, Yusek Claire. Yung isa ay patuloy siyang gumagamit ng droga, that the president is a drug. At pangalawa, that there's massive corruption in the Marcos Jr. administration. Ano ang statement niyo dito? Una, as a lawyer. Una, yung gumagamit, hindi pa po ba dapat sila yung magpakita ng ebidensya? Ito na naman tayo. Hindi mo pwedeng, ikaw, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi ganun ang supposed to be dapat na mangyari. You are accusing that the president is using illegal drugs. Prove it first. Bakit siya magpapatunay? Yung mga ebidensya na pinapakalat nila, kuno, Attorney Claire. AI generated. That's why. Yeah. So, di ba dapat kayo magpatunay, baka lahat na lang nasabihin nyo na issue, o gawin mo to, mauubos ang oras ng Pangulo. Sila muna magpatunay. Bakit ba hirap na hirap sila noong pa ito, kailan nag-start to? Panoon pa, hindi pa siya na-elect. Issue na to. Ba't hanggang ngayon? Yan pa rin yung issue nila. At minsan sasabihin, ay, hindi ko naman sinabi yan eh. Ay, oo, sinabi ko yan. Ay, hindi ko sinabi yan. Hindi ko naman sinabi ginamit siya. May video. Ay, walang video yan. Kasi kung may video yan, noon pa lumabas. That's
from the mouth, from the lips of former President Duterte. So ngayon, nasaan na? Yun na naman ang hinihintay natin eh. But how about the corruption? They have to prove that. Kung may pruweba at may pagbibintang, edi we have to check, evaluate anong ebidensya yan. And di sasagot kami. Pero paano mo masasabi na yung ginagawa mo ngayon ay hindi pagdidepensa lamang doon sa nakaupo, pero ito talaga ay para sa taong bayan? Yung aking mindset, ang aking thinking, doon ako sa pagiging lawyer. Laging ebidensya hinahanap ko. So, hindi pwedeng magbintang lang, give us the proof. Kung may proof kayo or meron kayong pinakitang papel, then i-check namin. Totoo ba to o hindi? Kung totoo yan, wala naman kami magagawa kung talagang merong ganun nangyari. Pero kung mapapakita naman namin na hindi yan totoo, ipoprove din naman po namin na hindi yan totoo. Do you feel comfortable, Attorney Claire, doing what you're doing now? May pagkakaiba ba ito dun sa ginagawa mo dati nung nasa radyo ka, pag nasa channel mo ikaw? May disconnect ba? Feeling ko wala. Kasi parang, yung ginagawa ko ngayon, parang naisip ko kasi yung pagiging lawyer. Kasi even the accused, akusado yan, let's say ang kaso niya is homicide. Kahit sabihin mo, alam mo na nakapatay yan, kailangan pa rin niya ng representation. Kailangan niya pa rin ng lawyer. Bakit? May mga depensa siya na hindi nakikita ng ibang tao. Bakit siya nakapatay? Self-defense pala eh. Kaya lagi pong ebidensya, lagi ang hinahanap natin eh. Kasi pwedeng nagawa, pero may basis. May legal basis. May reason for that. So yun po. Kaya parang feeling ko wala siya masyadong pagkakaiba. Pagdepensa, pag-atake, nasa ng taong bayan, Attorney Claire? Because, as I said a while ago, we've seen this happen many times. Of course, those in government will defend government. The critics will always attack. Yes. Pero ang naiiwan parati sa bangayan, yung taong bayan, asan ba kami sa gitna ng mga ito? Kaya nga po siguro ito yung pinakapapel namin ngayon. Yung mga kritiko na walang ebidensya. Ako naman po, isasabi ko naman, okay lang mag-criticize. Basta kung may ebidensya kayo, okay lang po yan. Pero kung gagawa kayo ng mga theories nyo, tas wala kayong ebidensya, dun po kami papasok. Kasi maniniwala po yung tao na ito totoo, mahina weak leader, may nakawan. Tapos walang ebidensya. Tapos samantalang on our part, meron kaming ebidensya na ito yung ginagawa. So dapat doon po talaga, dapat ang tao po ngayon, mas maging mapagmasid. Dapat isipin nila na hindi lahat ng sinasabi ng vlogger na to or nung mga kritiko na to, kung walang ebidensya, puro bibig lang, ay mag-isip muna. Mag-isip muna. Tapos tignan nila, research din po. Then that's the time. Kung meron sila mapakitang ebidensya na may korupsyon, then that's it. Kailangan managot ang dapat managot. Ganun lang po yun. Dapat managot ang dapat managot. Ano ang masasabi niyo sa taong bayan tungkol sa ano kaya ang magiging sitwasyon ng bansa pag natapos na ang termino ni Pangulong Marcos? Will he leave this country, this position, a lot better than how he found it? At paano makakarating doon? You have 3 years left. Yes. Kaya nga, pinagbubutihan ng pamahalaan, unang-una, yung anti-drugs. Hindi pwedeng laging may EJK. Yan. Hindi natin legacy ang EJK. Yun, isa yon. Sa hindi natin dapat manahin. So, sana sa susunod na sa administrasyon, sana sundin lang din nila kung paano yung naging pattern. Kung magiging mas mabuti silang leader, edi mas okay. Pero yung pattern, iwasan na yung abuso. Iwasan din naman yung korupsyon. Ito ang pinupukol ho sa inyo after saying na hindi po siya ang binoto nyo nung nakaraang eleksyon. Pagkatapos naman, ngayon, ikaw mismo ang muka ng administrasyong ito. How do you explain that? Okay. How do you explain that you were once this and now you're this? May nagbago ba? Okay. Sinabi ko na to before. Wala pa ako dito. Nasa pa lang, DCXL. Sabi ko sa mga listeners, hindi ko binoto si Pangulo. Okay? Sabi ko pa nga, binoto ko noong 2016 si
Duterte. Yes. So, hindi ko siya binoto, pero since nahalal na siya, dapat wala na tayong kulay. Support natin yung government. Kung magkikriticize man kayo, dapat constructive. Para malaman niya, madinig niya, kailangan niya ng gobyerno yung criticism. Pero not to the point that we will pull him down or we will create these acts of destabilizing. So, saan patungo ang bayan, Attorney Claire? Better Philippines. Undersecretary Attorney Claire Castro, thanks for joining us today. Maraming salamat po. Thank you, Ms. Carmina. It's my honor. And that's it for another episode of KC After Hours. You know the drill. Like and subscribe. I'll see you on the next one.